Attention mga Filipino senior citizens, Universal Social Pension ang latest update nitong buwan ng Oktubre 2025. Isa na nga ba itong ganap na batas? Aprobado na ba ito sa Senado? Sino-sino ang makikinabang dito at magkano naman? Pag-uusapan natin dito sa video. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Ito, Universal Social Pension, ang pinaka-latest update ngayong buwan ng Oktubre 2025. Alamin natin kung ito nga ba ay aprobado na sa Senado. Isa na nga ba itong ganap na batas? Magkano ang matatanggap at sino-sino ang kasama dito? Mamaya-maya pakikinggan muna natin mula mismo sa NCSC. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. So, eto na nga po na mabalik tayo mga Filipino senior citizens. Atin pong aalamin ang latest update dito sa Universal Social Pension. Dahil buwan tayo ngayon ng Oktubre, ganun kabilis po ang paglipas ng panahon. Talagang nalalapit na tayo na magtapos nitong taon 2025. No? Today is October 2, 2025. Kaya ihahatid po natin sa inyo ang pinaka-latest na kaganapan na may kaugnayan po sa inyong inaantay na Universal Social Pension. Narito po, panoorin muna natin ang NCSC spokesperson na si Ms. Loren Valdivieso. Siya po ang tagapagsalita ng National Commission of Senior Citizens or NCSC. Pero ibig sabihin, ito across the board, lahat ng mga senior citizens, hindi lang kahit na-identify ka sa marginalized, lahat ng senior, di ba, makakakuha nitong benepisyo. Sa ngayon, Sir Dan, nakabinbin pa rin po kasi sa Senado yung ating panukalang batas na gawing universal social pension po yung ating existing programa. So, antabayanan po natin yan kung ano po yung mangyayari. I think the bill is being sponsored by no less Senator Risa Hontiveros. So, maghintay lang po tayo kung ano po yung magiging progreso ng ating programa. Para lang doon sa mga nakikinig sa atin, at alam nila kung ano yung laman nitong universal social pension na talaga in-sponsor ni Senator Risa. Ano ho ba ang nilalaman nito? Itong, let's say, at saka kung ano na status so far sa Senado? Sa ngayon ho, ang alam natin, nakipagpulong po tayo niyan kasama si Dr. Loreche nitong mga nakaraang linggo para po pag-usapan kung ano pa po yung mga dapat na tingnan doon sa ating panukalang batas, and ang sinusuhestyon po ng ating tanggapan ay magkaroon muna po ng technical working group para pag-aralan ho kung ano ba dapat yung nararapat para sa ating mga senior citizens. At dapat po, bago tayo makapag-implement ng ganitong klase ng programa, kasi malawakan ho ito, Sir Danny. And ayaw din po naman natin na umaray yung ating ekonomiya sa pagbibigay ng ating social pension. Babalansehin. Kaya kailangan balansehin mo muna natin, pag-aralang maigi, at mahalaga naman na itaas po sa lahat ng prioridad ang makakabuti para sa mga senior citizens natin. Pag-aaralan po munang maigi ng ating technical working group. Yun po yung aming suggestion sa Senate, sir. Yeah, for now naman kasi nakikita ko very maganda ang reception sa mga ibang senators, mukhang susuportahan. Alam ko meron ding counterpart yan, Lorraine, di ba, sa House? At madali naman, madali na lang i-reconcile yan sa BICAM. At tingin ko naman susuportahan din yan ng Pangulong Marcos. Pero for now ba? Yes po, sir. For now, pag sinabi mo nasa technical working group, meron ba tayong timeline? Let's say, sa 20th Congress, definite ba na ma-approve yan? At saka meron ba tayong nakikitang parang somehow na working figure na pwedeng idagdag sa mga, let's say, pension ng mga senior citizens?
Sa ngayon kasi sir, ang existing nga po ay yung 1,000, pero ang binibigyan lamang nito ay yung mga indigent o yung mga walang-wala ho talaga sa buhay. Yung para somehow maka-cover up lang sa mga pangangailangan ng ating mga senior citizens. Pero sa ngayon po sir, hindi pa po namin masabi. Mahirap po mga ako lalo na sa ating mga nakatatanda kasi pakasingilin kami agad ng aking umasa, no? Umasa. Baka bibigyan nyo ng false hope, di ba? Yun ang ano. Opo, alam niyo naman po na ang ating mga seniors din, commonly, sila rin po yung mga nabibiktima ng mga scam, mga fake information. Online scam. Karamihan dami Yes po. Yes po. So, yes po. Sa ngayon po, sir, yun pa lang, kailangan lang po muna nating pag-aralan muna kung ano pa po yung magiging added benefits sa ating mga senior citizens on a national scale po. At yan po, mga lolo at lola, inyo pong napakinggan at napanood ang tagapagsalita o spokesperson ng NCSC na si Miss Lorraine Valdivieso. Sa kanya pong sinabi, no, ay kanya pong kinumpirma na ang Universal Social Pension ay isang panukala na ngayon ay nasa Senado pa po, no? And kanya rin pong kinumpirma na nagkaroon na po ng pagtitipon o pagpupulong ang NCSC kasama po ang chairman natin na si Dr. Mary Jean Loreche, no? May pagpupulong na naganap, kung niyo po natandaan, kay Senator Risa Hontiveros, no? Dahil napag-uusapan nga po itong Universal Social Pension Bill, kung paano nga ba ito lulusot dyan sa Senado, paano ito matutulungan, no? Diyan sa Senado, saan kukunin ang pondo, yung budget allocation, kung saan manggaling mga ka-vlog. So lahat kasi yan dapat himay-himayin, hindi kasi basta-basta may isa sa batas ang isang panukala kung wala namang pondo na mapagkukunan kasi useless po. So lahat ng yan binabalanse, of course, hindi dapat po talaga masakripisyo ang ating ekonomiya dahil nga po hindi basta-basta yung perang gagamitin dito sa pondo ng Universal Social Pension Bill. Kung magiging batas, bilyones po ang kailangan dito taon-taon mga ka-vlogs, kaya dapat balansehin talaga, no, na saan ito kukunin ang budget, no? Pero ayon naman po sa ating mga may akda bago ito na pasa sa Kamara, ito po ay kakayanin na ibigay ng gobyerno, no? Base sa kanilang pag-aaral. Hindi na po daw kailangan mangutang sa ibang bansa ang ating gobyerno para ibigay itong Universal Social Pension kung sakasakaling maging isang ganap na batas. So ang latest update ngayong buwan ng Oktubre, no? Nasa Senado pa po siya, pero ang kagandahan lang kasi dito mga senior citizens ay natatalakay na po, no? Umuusad na po sa Senado at positibo po ang feedback ng ating mga mambabatas, ng ating mga senador at tayo din po ay naniniwala na ang Administrasyong Marcos ay positibo din po na susuportahan para maging isang ganap na batas ang Universal Social Pension mga ka-vlogs, no? Ito po ay 1,000 piso na pension buwan-buwan, walang pinipili, basta Filipino senior citizens, 60 years old pataas, may pensyon o wala, may kaya o wala, mahirap o hindi, lahat po, walang maiiwan, lahat kasama. Kaya panalangin po natin, sana maagang pamaskong handog ito ng ating pamahalaan para sa inyo, mga senior citizen. Kaya naman po, mga lolo at lola, ano po yung komento at reactions sa balitang ito? Kayo ba ay nagagalak na sa wakas umuusad na po ang Universal Social Pension Bill dyan sa may sa Senado? Ibahagi nyo po sa comment section ang inyong reaksyon at komento. Pakilakip naman ng buong pangalan at kung taga saan kayo para alam ko kung saan po naaabot ang video na ito. Bago ako magtapos dito sa video, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay nyo po sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo din i-like ang video na to at kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.